what's up mga abangers? Narito na naman ang panibagong recipe para sa inyo. Kaya tara na, panoorin niyo po ng buo ang videong ito. And in this video, I'm going to show you how to do the recipe step by step. At ang ating lulutuin ngayon ay pork binagoongan recipe. Narito ang ating mga sangkap, bawang. Meron din tayong sibuyas. At gumamit din ako ng hilaw na kamatis para maasim, di na kailangan maglagay ng suka. Bagoong, yan. At ang ating hiniwang karne ng baboy, pork shoulder. At ang ikalawang gata, at meron din tayong kakang gata. Dahil lalagyan natin ito ng twist. At maglalagay din tayo ng talong. Kaya umpisa na natin to. Init muna tayo ng mantika at magigisa tayo ng bawang. At pagkatapos niyan ay ang ating sibuyas. Tiyakin lang natin na mainit ang mantika. At saka natin ilagay ang bawang. Haluin lang natin itong mabuti para maluto siya ng pantay-pantay at hanggang sa ito ay maglabas ng kanyang aroma at maging golden brown ang kanyang kulay. Haluin lang ito ng haluin hanggang sa ito ay maluto. At mamaya, sabay natin na ihalo ang mga naunang aromatics natin. Ayan, kapag halos wala na itong juice na reduce na ng husto, saka natin isunod na ilagay ang ating hiniwang baboy. Ayan, okay na yan. Lagay na natin ang ating pork shoulder na hiniwa. Isasangkot siya lang
Hintayin lang muna natin itong kumulo ng bahagya, then pwede na natin itong takpan, hinaan ang apoy, at pakuluan ito or i-simmer natin ito ng 20 to 25 minutes. Ayan, pwede na nating sunod na ilagay ang talong. Not necessarily na i-arrange pa ito. Pwede naman, iulog mo lang dyan, then takpan, pwede na yon. Bali, sinadya ko lang ito na i-arrange. Gusto ko lang makita kung ano ang hitsura niya. Yan, matapos ma-arrange, takpan lang muna natin ito, then simmer for another 4 to 5 minutes. Tanggalin muna natin ang takip. Ayan, marami pa siyang sabaw, so kailangan natin itong haluin. At medyo mapunat pa ang talong, kaya kailangan pa natin itong lutuin. Anyways, pag naglagay naman tayo mamaya ng ating kakanggata, tuloy-tuloy na ang cooking process ng talong. So ayan, after na mahalo natin ito, tatapan ulit natin. So after few minutes, pwede natin itong tanggalan ng takip. Ayan, medyo konti na lang ang kanyang gata. So haluin na natin ito, di na natin tatakpan. Nakakatulong ang paghalo para mag-evaporate ang kanyang liquid. At maya-maya, kapag ang liquid niya ay halos tuyo na, then yun lang yung pagkakataon na doon natin ilalagay ang ating kakanggata. Hindi kasi natin pwedeng ilagay yun habang meron pa siyang gata, yung unang gata na nilagay natin, kasi magiging malabnaw ang ating gata. So ayan, dahil nilagay na natin ang ating gata, kailangan na itong hinaan ang apoy at haluin lang ng bahagya. Then i-simmer lang natin ito hanggang maluto ang kakanggata. Then pwede na natin itong hanguin. Ang pinakadahilan kaya natin hinihinaan ang apoy kapag nailagay na ang kakanggata ay upang hindi ito magtubig at para maging malapot ang pinaka-sauce ng ating niluluto. So now this is almost done. Pwede na natin itong ilipat sa bowl. And this is now ready for serving. Yes! Pwede na tayong kumain ng masarap na pork binagoongan sa gata. Kaya mga abangers, mga kaibigan, salamat sa inyong panunood. At kung nagustuhan ninyo ang video ito at ang ating recipe, don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell button to keep you updated with our latest videos. Thank you and bye-bye!